Magandang hapon mga kaibigan, mayong hapon mga kaigsunan sa Visayas, Mindanao. Marahay hapon sa inyo tigabos, sa ating mga kaibigan sa Bicol. Erebtub sa ating mga kaibigang mga Israelita. Good afternoon every one of you sa ating mga foreigners na mga kaibigan. Arigato sa ating mga kaibigang Hapon. Anyong hasiyo sa ating mga kaibigang mga Koreano. Yan, ako naman din ay bumabati sa ating kapatiran sa bandang Mindanao at bandang Indonesia na sila ay mga Muslim in faith. Yan! Yan. At sa mga Kristiyano naman, mga born again. Oo. At mga basta born again, Mga born again. Baptist. Baptist. Mga born again, Baptist, full gospel, mga one half gospel. I mean, Kasi mainit ang panahon. O, di ba? Oo. Pero mga Foursquare, ganyan. Opo. Oo. At sa mga taga MCGI, Oo. lalo na kay Kuya Mario. Yan. Batik. Kuya Mario. Bati ka rin, brother. Bati po. Doon ka humarap, brother. Ayan, para makita ang Sige, pagpupuan bati mo. Kuya Mario. Bati ako sa Bati ka. kunan ko sa NGTI. Anong lokal? Sa Masinag. Sa Masinag. Yan. Kasamahan namin si Kuya Mario sa Masinag nung araw. Ngayon, nag-negative na ako eh. Biro mo ba naman? Sugurin ba naman ako dito eh? Sugurin ba naman ako ni Marcelino Laya eh? Bagay, merong kasabihan yan eh. Sa aba ng mga naging daan ng pagkakatisuran, mabuti pa'y talian ng kanilang liig ng gilingang bato at itubog sa dagat kung hindi sila nagsisisi. Salita lang ng Diyos, dapat ginawa na yan. Yung lagyan na talaga ng liig yung... Hindi bakit? natin kasi Ay, salita. Ang Diyos nagsasalita ng ganyan, hindi naman ginagawa. Hindi. Gagawin na dapat. Hindi, ano pa yan. Kung baga, binigyan pa ng pagkakataon, brother. By the grace of God. Yan, by the grace of God. Tama ka. Ngayon, bagamat ay patuloy ang aking pagmamahal kay Sister Marlene Marlene Bay. Nagmerienda na po kami ng kape. Oo. Ito yung merienda namin bago mag alas 3. Pampapugi pala yung kape na yan, bro. Kasi mukhang pumugi ako dun sa telebisyon nung nakainom ako diyan. Ikalawang pag-inom ngayon ulit. Nangitim ka? Hindi, pumugi ako. Kaya pala binati ka ng pastor. Sino pastor yung bumati sa'yo? Marami, si Pastor Artemio Momo. Ano sabi sa'yo? Pastor. Ano Kasi sabi? dating pastor niya ako. Oo. Nagpastor na rin siya ngayon. Ano sabi? Inorden ko siyang pagiging pastor. Bakit Bishop, nandun ka lagi sa TV? Ano sabi? O sa YouTube? Ano sabi nyo? Ano sabi mo Ang naman? sabi ko, tinulungan ko si Edgar Clasis. Kaibigan ko yan, best friend ko yan. Kaya mag-subscribe ka sa kanya. Mr. Artemio Momo, dating seaman, chief cook. 20 years kang huwag mong kalimutan mag-subscribe dito sa ating kaibigan. Bakit daw? Ba't kailangan mag-subscribe? Para naman makatulong ka ng mas marami tayo. Makatulong pa kay may encourage ka na magpagpatuloy ang programang ito na ma-inform ang mga tao na walang pambayad. Nagbabayad pala sila sa legal, no? Pero sa mga iba, katulad ng herbal, nandyan lang pala, pipitasin mo lang, di ba? Kung wala kang tanim, hihingiin mo sa mga kapitbahay mo. Okay. O, di ba? So, patuloy kong ipaalaala sa inyo na ang kape nagmula sa Atok Benguet kay Marlene Baay Laya. Laya Baay. Oo. Marlene Baay Laya. At sinabi ko sa kanya, isend mo ito sa mga kapatiran para nila malaman. Doon pa lang sa kapatiran mo at sa kapatiran ng ibang lokal, pag nabalita nila taga panorama ay mag-o-order sa'yo dahil itong kapeng ito ay matipid.
Pagwapo pa, Mm. papaganda. Katulad ngayon, Oo. 3 baso ang ginawa namin. Tasa. 3 tasa pala, nakatipid kami, 1 kutsara lang. Oo. Masyado nang Okay na, okay na. Piso na, oo. Piso na, oh. Ayan. Sarap pa. At maliban dito, magkakaroon kayo ng kaguluhan dahil nakikialam ka sa akin. Oo. Hindi naman. Ano lang si Marlene ba, ay matulungin lang talaga sa'yo. Ay wala naman yan kasi negosyo yan. Wala namang sigurong Conflict of interest. Conflict of interest. Kasi negosyo yan di ba? Masyadong positive palagi sa iyo, Pastor. Yung inggit. Inggit? Oo. Buti kung banal na, meron ba banal pagkainggit? Hindi. Wala naman. May inggit na pagsiselos. Jealous nga yun Basta ang jealous. pagkainggit, nandoon yun sa Galatians 5:19-21, Espiritu ni Satanas po yun. Kaya huwag tayo doon magpapailalim sa espiritu ng pagkainggit. Pag-ibig, yung ating pairalin. Doon sa Okay. Galatians 5:22-23. Pag-ibig. Kasi pag may pag-ibig ka, mag-subscribe ka sa kanya kasi alam mo naman yung ano ng pag-ibig. Utos din ng Panginoon yun Siya kasi ang unang umiibig sa atin. Kaya nagkakaroon din tayo ng pag-ibig. In love tayo sa bawat isa. Hindi ibig sabihin na gumawa pa tayo ng masama kasi in love nga tayo Dahil pinanahanan tayo ng bunga ng banal na espiritu at wala tayong malalabag na batas. Tama ba, brother? Tama yan. Oo. Wala talagang malalabag Di ba, kapag brother? ang pairalin natin ay salita ng Diyos. Oo. Di ba? Pero pag pinairal mo yung salita ng tao, marami kang lalabagin. Oo, totoo yun. Di ba? Pero paano yung mga nagpapatuloy nagsisimba tapos lumalabag sa turo ng salita ng Diyos? Ang Diyos naman nakakaalam nun, bro, kung pagkukunyari lang yung kanilang ginagawa. Anong ang Diyos na nakakalam? Kailan pa sila paparusahan? Pagka itinakda naman ng Diyos yun Hindi naman natin Naku. masabi na bukas o Hindi ba bukas pwedeng makalawa. pwedeng dalhin na sa korte 'yon? Depende. Anong Kung depende? kailangan naman nilang mayroong tinatawag niyan civil obligation. Di ba? Hindi, yung pagkakasala tulad halimbawa ng bibintang, Nabibigyan. harassment, Mm. grave threat, Mm. trespassing, Kung humingi ng tawad at areglo, kaya nga may barangay Pag hindi naman nagka-damage ng higit sa 100,000, sabi ng mga lupo noong araw, ay kaya naman nila ng amicable settlement, aayusin nila hanggang sa magagawa nilang matulungan ang mga residente ng barangay para hindi na magkagastos lalo na pag makyat na sa MTCC. O, di ba? Ang MTC. kasunod yan, RTC pa. Naku, malaking gastos yan. Tama. Oo. Talagang malaking gastos pag nadimanda, no? Oh, pag di pa na-satisfy doon mag-ano pa, apila pa, manako, ang tagal pa. Ilabot kami kaya nung witness ako, inabot kami ng 5 years bago matapos. Kaya ngayon may bagong batas yata na hindi na dapat patagalan. At kung hindi naman nararapat na talagang i-forward Kuya Mario nagsara. sa MTCC, wag na. Kasi, nakapagpadaming ginagawa ang mga abogado samantalang dito raw sa Antipolo, walang sariling judge, sabi ng mga abogado ng PAW. Nagbabayad pa ng judge sa ibang lugar. Nako, city ng Antipolo noong 1998 pa hanggang ngayon walang sariling judge. Okay, anyway. Sa ating pagpatuloy mga kaibigan, Oo. nasaan na ba tayo ngayon? Nandito pa rin tayo sa Kopang Antipolo. Hindi, ato ang topic natin ba? Yun ang ibig sabihin. Ang topic natin, bakit kailangan ba nahintayin pa ang Panginoon Diyos na magparusa na pwede naman dalhin sa korte? Ay dalhin sa korte kung nararapat kasi may kasabihan na ang Biblia, kay Caesar, ang sa Diyos ay sa Diyos. Tama po ba? Maliban doon, dapat tayo ay magpasakop sa pamalaan dahil ang pamalaan tatag ng Diyos. Opo! Roma Kapitulo 13, ang galing mo brother. Kabisado mo yung word, no? Purihin ng Diyos. Para yun lang. Siyempre, Para yun lang. kahit hindi natin kabisado ang bersikulo, basta kabisado natin ang mga salita ng Diyos na
talagang ano yan, maganda yan kasi magiging ilawan sa ating paglalakad, sa ating mga pagkilos, para hindi tayo magkadarapa-dapa sa kadiliman. Tanglaw sa ating daraanan. Ayan. Alam mo, brother, Apo. sang-ayon ako, nakipag-usap ako sa iyo dahil ang pinagmulan ng ating buhay ay nagmula kay Eva. Apo. Lahat naman tayo kay iba. Kay Eva. Bago Nagkaiba lang mga magulang. Oo kasi dumadami na ang lahi. Sali-sali Madami na ang lahi. Ano? Nakailang generation na tayo. 14 generation mula doon sa lumang tipan. 14 generation din sa bagong tipan. Last generation tayo ngayon. Ayaw sa sorbi. Kaya ang dapat... Last generation, ibig sabihin huli na tayo. Huling mga... We are now in the end time. Yeah! Kaya dapat maghanda talaga. Ang ibig sabihin ng paghanda, mamuhay na tayo ng diretso sa Panginoon ba, sa pagsunod. Hindi yung paliko-liko. Kaya ang sabi niya, Pangit ng paliko-liko. Kahit ng paliko-liko. being the just was generation today, we are following to go straight ahead, following God. Huwag na tayong lumingon sa kaliwa o sa kanan. Huwag na tayo pasabit-sabit sa patay sindi. Huwag na tayo pasabit-sabit sa mga bisyo. Ano yung Kuya Mario patay Cindy? Ha? Hindi mo alam? Magkurap-kurap ka doon. Magka-tisod-tisod ka doon, patay sindi. Hindi mo alam yung patay sindi? Hindi niya alam. Hindi ko mapunta. Ba't ka tumatawa? Wala ko mapunta. Nung kasi naging OIC ako noong 1988 sa Quiapo, maraming patay Mukhang sindi doon. alam mo yata, may idea ka sa patay Cindy. Hindi ko alam. Naalala ni brother yung kanyang kahapon sa patay sindi siya na barang karote. Hindi naman. Ano yung ka na barang karote sa patay sindi? Wala pa naman akong negosyo nung panahon. No, may negosyo ako, hindi ako nagpunta sa patay Cindy. Pero nung kabataan, mga 16, 17, 18, Oo. nakaranas ako sa Alibangbang na may kubaw. Butterfly. Ba nag-evangelize? Baka nag-evangelize. Mayroon akong kaibigang pastor na nag-evangelize dyan sa Alibangbang. Bakit ka nandyan? Nagkagustuhan sila. Pare daw at saka magkaibigang pare at saka pastor. Nandito ako para mag-evangelize, sabi ng pare. At yung pastor din, ganun din. Kaya yung mga nandoon sa patay sindi sa Alibangbang, nabunagin yung karamihan. May kubaw. O sa may kubaw. Yan ang kwento po nila. I see. Kaya Dahil nga napag-usapan natin, we are now in the end time. Yeah. O sige. We are now in the end time that we should repent ourselves, go to Turn to God. Turn to God. Oo. Turn from the wicked ways, then ang Diyos will hear from heaven and He will forgive our sins. And He will hear our lands, our puso, ang puso natin o mga negosyo. Pagagalingin niya, rin. God will heal our land. Oo. Lupain, physically. Oo. At saka yung negosyo mo, kung wala kang hinahawakang lupa, kung di ka nagsaka, yung puso natin kasi, the same as lupa din po yun, paliwanag na ating Panginoong Kristo na may 4 na klaseng lupa. Ang salita ng Diyos ay tulad ng binhi. Sa ating pagpatuloy mga kaibigan, narito kami nakasuporta kay Brother Edgardo Ilgasis para mas lalo kayong masyahan na mag-subscribe dahil pinagsama-sama na namin ang aming kaalaman na ibinigay ng Diyos para malaman din ninyo. Kanina, nagpaliwanag tayo sa herbal, nagkasunod tungkol sa mga legal na nabigyan naman ng pakahulugan ni Brother Edgardo Ilgasis at ngayon naman ay pag-usapan natin tungkol sa spiritual. Spiritual, Oo. referring to the end time. Referring to the end time. We are now in the end time of our lives. Yan. Nasa Anong mahuling ibig araw tayo. sabihin? Anong ibig sabihin na end time? Ano bang mga nakita natin, Kuya Mario, na we are in the end time? Nasa huling araw na. Ano ba nakita mo? Lindol, sa iba't ibang dako.
sa pan sa panang sa Palatandaan. Pag-usapan natin ang end time na sinasabi. Nasa huling araw na tayo. Kaya Oo. tinatanong ko nga si Kuya Mario kung anong napansin niya sa ating buong mundo. Ano bang nakikita mo na nasa huling araw na tayo? Yun. Kuya Mario? Magandang tanong yan. Panang sa mundo, Hmm. magadilim, Magdilim. Tapos ano pa? anaw. Anong anaw? Magadilim, Hindi ba na ano yung lindol sa Taiwan? O ba Taiwan ba yun? Ilan ba namatay nun? Tatlo ata. Ilan na Tatlo ano? lang daw namatay? Marami na ako. Kasi isa sa mga sinabi doon sa Mateo 24, magkaroon ng lindol sa iba't ibang dako. Lahat ba ng mga dako na ay may lindol na, brother? Ako kasi mahina sa communication dahil nasa bundok ako, wala akong television din. Eh, hindi naman ako masyadong magaling magbukas sa YouTube kasi sa YouTube, nandun naman na tayo, may balita, no? May mga balita sa YouTube. Meron. Oo. Sa pagpanang lindol sa Merong lindol sa bawat dako. Mayroon na? Ano meron na? Matagal na yan. Ay di, yun nga isa sa mga palatandaan. Yun nga, hindi lang yun pati gera. O gera. Oo, tapos anak laban sa ama. Oo, nangyari na Anak yan. laban sa ina. Yan. Yan ang nakikita natin. Ah, At sa huling araw, ang mga bata ay mapupusok, mga walang hiya, walang utang na loob. ganun na nga, di ba? Karamihan, di ba? O ano, brother? Bakit ibig sabihin karamihan, meron pang idadagdag? Ay meron naman, sa akin naman mga anak, sa biyaya ng Diyos, mga mababait sila dahil maaga kasi sila naturuan. Ito ang Sabi mo, mga anak ko. ibig sabihin sa karamihan, meron na sa karamihan, ibig sabihin meron pang idadagdag. Hula ng Panginoon Diyos yan. Opo. Kasi, At inaasahan na yon. pero meron ng prophecy na sa Israel galing. Na ano, Sa pamagitan ni Bishop Jolindo Galiana na pasaganain mo na tayo na mga hinirang niya, ibig sabihin ng mga hinirang, isa ka sa mga hinirang, ay bago dumating yung tinatawag na Great Tribulation. Kasi nasa tribulation na tayo ngayon pero hindi pa great. Yung ibig sabihin kasi ng tribulation, mahirap, mahirap yung tinatawag na great. sakuna. Sakuna, mga sakuna na nangyayari. Yan. Na kung saan ay magkakaroon na ng tatakan balang araw pero dapat wag mangyari sa atin, di tayo mapasama. Manalig tayo, marapture tayo. Meron na nga ang tatakan, hindi ka makabili ng pagkain pag wala kang pera eh. Meron na ba? Tatak na yun. Oo. Saan? Ay, meron na ba? Pag wala kang pera, Pag wala kang mga pera, di ka makabili. hindi ka makabili. Iba yun. Iba yung tatak na yun. Tama naman yun. Siyempre, sino ba naman yung magbibinta na walang bayad? Di ba? Negosyo yan eh. Pagdating kasi sa tinatawag na tatakan na full implementasyon, yun na yung tinatawag Great Tribulation. Na ang divine government, kunyari, mag-away to sa mga wicked government. Mag-away sila kasi gusto ng mga matutuwid magkaroon ng panggobyerno na galing talaga sa Diyos at alinsunod sa pag-Diyos, sa Diyos. Subalit, gagamitin din sila na matwist yan pag hindi 100% yung kanilang kaalaman tungkol sa salita ng Diyos. Hello? Kailangan 100% kasi sa Mateo 5:48, be ye perfect because God who called you is perfect. My Father is perfect. Maging matuwid kayo't banal dahil banal ang tumatawag sa inyo. Yung pangalan pa lang niya na letter Y ang umpisa, ang ibig sabihin kasi ng Y, yun, sa Hebrew language or alphabet, na ang ibig sabihin naman ng yun, pang number 10, perfect number. Kaya kapag kinikilala natin yung perfect God, magiging perfect din tayo. Lalo na
Dahil mayroon tayong panampalataya. Hindi lang basta kumikilala, kundi nanampalataya. Amin po ba? Tama po ba? Ano, brother? Tama. Oh. Tama naman pala eh. Yun naman pala eh. Si Kuya Mario, uminom lang ng kape, naantok na. Naantok o active? Dapat maging active ka kasi nasa huling araw na tayo. Huling panahon na tayo. Hindi, baka pasimple-simple lang yan, pero mabait talaga yan. Pag nagkagera ba dito sa Pilipinas, saan ka ikaw tatakbo? Wala na sa pagtakbuhan. Wala ka Wala mapagtakbuhan? na mapagtakbuhan. Hindi na siya dito magpunta. Lugira na eh. Ayun ang sinabi sa Biblia. Saan ka mag-evacuate? Wala tayong matakbuhan, brothers. Tama sinabi ni Brother Mario kasi sinabi sa Biblia, you can run, makatakbo ka, pero hindi ka pwede magtago. Sabi, Oo eh. magkagera na laban Chinese at saka Pilipino. Nako. Hindi na makakuan. Hindi na? Ang bomba ng kailangan sa atin. Ako naman, sa aking kalagayan, hindi naman ako na bibigla na yan. Alam ko na yung mangyari talaga yan. Hindi yan papayagan. Basta naniwala ako na ako'y marapture muna bago mangyari yan. Kayo, sana maniwala din kayo na dapat marapture din kayo. Dahil napakahirap na yung madatnan kayo diyan sa mga ganyang pangyayari palang araw. Nako. Sino yung mga marapture? Yun lang mga merong 100% na paniniwala at pagsunod sa ating Diyos na buhay. Na si Yudhibabhid, Diyos na mabuti, or si Yahweh, Yudhiwawhi. Ayan, sa Modern Hebrew, at sa pangalan ng kanyang bugtong nanak na si Yeshua HaMashiach, kay Kristo Jesus, na ating Panginoon at tagapagligtas. At sa gabay naman ng Ruach HaKodesh, Banal na Espiritu, tayo'y maging kalmante lang, relax lang, pero namumuhay tayo ayon sa kanyang kalooban. Hindi ibig sabihin kalmante, patulog-tulog lang tayo. Kailangan nang magising na tayo ngayon na although natutulog din tayo physical kasi kailangan ng physical yan, pero pagdating ng may rapture, kahit anong oras yan, automatic kasi spiritual din tayo. Kumpleto ang ating tinatawag na kahubugan, kaya nga ginawa tayo ng Diyos ang ating mga ninuno ayon sa kanyang larawan at wangis. Ayan. Meron tayong kaluluwa, merong Holy Spirit, merong physical. Ayan. Physical natin, kung pinakain natin ng pagkain, foods, and pinainom natin ng tubig, na kung saan man ay kailangan din sa physical talaga yan, ay habang may panahon pa tayo, babasahin natin ang Biblia, pakinggan natin yung mga nangaral ng salita ng Diyos. Ayan, kasi di laman lahat ang kaya nakakabasa. Karamihan ngayon, pag nag-edad na ng 60, pag walang salamin, mahigit, hindi na nakakita. Alala ko nga, classmate ko noon na nag-aaral kami, nag-schooling kami sa tinatawag na security schooling. Hindi na nila makikita, 48 years old pa lang. Nangungupya na sa akin. Pero sa ngayon, mga kapatid, kaibigan, bagamat nadaanan ko na nabulag na yung mga mata ko, na paralyze ako, nakakita ako muli at nakalakad uli, nakapagsalita uli. 4 na araw lang po yon dahil meron po akong mga maling ginagawa din nung araw na kung saan ay nagpasting ako at hindi uminom ng tubig, dry fasting, naglalakad pa ako ng malayo, kaya alagaan natin ang ating buong pagkatao. Sa salita ng Diyos, ang spiritual yon, ang kaluluwa makinabang. Sa physical, ang ating physical naman ng mga pagkain, huwag natin kalimutan, kumain tayo ng malulusog na pagkain, iwasan natin ang hindi pagkain. Ang pinagbabawal lang naman ng Diyos yung hindi dapat kainin, at ang pinagbabawal din ng Diyos yung hindi dapat inumin, na maaaring makasira sa ating katawang lupa. Pag nasira na ito, dahil hindi natin inakasikaso at pinahalagahan, ay hindi na makaluhod sa Diyos. Sakit ng tuhod. Hindi na makalakad papunta sa gawain ng Panginoon dahil mayroong problema. Pasensya na ho. Nagsasalita lang po tayo ng makatotohanan. Ang sabi pa naman ng Bible,
kay gandang pagmasdan ng mga paang nagdadala ng salita ng Diyos. Ngayon, kung ang iyong dinadala ay chismis lang, maganda ba ang paa mo? Kung ang dinadala mo ay iba, hindi maganda, nakakasira sa buhay ng tao, maganda ba ang paa mo? Hindi. Ang maganda lang doon, nagdala ka ng magandang balita, mabuting balita, na nagpapaganda sa buhay ng tao.